Nasubukan mo na bang mag-apply ng valid ID pero hinihingian ka ng isa pang ID? O kaya naman paulit-ulit na magsulat sa sangkatutak na forms at pumila? Ito ang isang problemang nais masolusyonan ng DICT sa panukalang once-only policy na susubukang i-integrate sa eGov Super App sa gaganaping eGov Hackathon ngayong araw. Sa pulisiyang ito, isang beses na lang dapat mag-register ng identification ang isang individual. Pag hindi mo pala uulitin yung data capture, hindi mo ulitin na papilahin yung tao ng A, B, C, D, E hanggang Z na agency, at pwede pala pag nakapag-submit ka na ng national ID mo, dapat hindi mo na uulitin yung data na yan sa ibang agency. Dapat automatic na yan. Sa latest data kasi ng DICT, nasa 92 million na Pinoy na ang may digital ID. As of 2026, nasa 900 million transactions na rin ang matagumpay na na-process gamit ang eGov app. Tumaas ng 700% ang adoption rate sa eGov app. Ibig sabihin, mas madami ng Pinoy ang natutulungan ng digital bayanihan. For the first time, meron na ring OFW one-stop shop na matatagpuan sa eGov app. Nandun na po yung mga contributions mo as OFW sa OWA, nandun na rin po yung mga services mo, nandun na rin po yung OFW pass mo para hindi ka na pumila pa sa airport, nandun na rin po yung pwede ka rin magreklamo, halimbawa ina-abuse ka ng amo mo. Sa kabuuan, may 28 integrated digital government platforms na magagamit sa eGov Super App. Ngayong 2026, goal ng DICT na maging next-gen and AI-powered ang lahat ng government services. Kaya sa hackathon na ito, ay mas palalakasin pa ang lahat ng government platforms sa tulong ng private sector. In the spirit of digital bayanihan, government, private sector, lahat po tayo sama-sama improve natin yung serbisyo sa gobyerno. Present si DICT Secretary Henry Aguda at First Lady Liza Araneta Marcos sa launching ng eGov PH Hackathon 2026. Dito nagsama-sama ang mga developer, designers at innovator para sa digital solution sa mabilis na public service. Magtatagal ang hackathon ng 2 araw. Posible namang magkaroon ng second batch sa susunod na buwan. Para sa totoong balita sa Bagong Pilipinas, Cristal Ramizares ng IBC News. Para sa 13 sa tanghali ng Congress TV.